Pero muling nanindigan ang Pangulo na ayaw niya sa impeachment. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. I'm not to say that. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Ito ang pinaninindigan ni PBBM sa Malaysia kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tila pagbaliktad ito sa naunang pahayag ng Pangulo. Matatandaan noong February 6, 2025, isang araw matapos ma-transmit ang impeachment complaint sa Senado, sinabi ng Pangulo sa anak niyang si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na gawin niya ang kanyang duty para suportahan ang proseso. Kinabukasan, sinabi mismo ni Sandro ang dahilan kung bakit siya ang nangunang pumirma para i-endorso ang reklamo. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Bukod pa rito, naging questionable rin ang pagsali sa prosecution panel ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Kaya duda ng ilan, tila magkakakampi na ang Liberal Party at ang administrasyon. At may ugong pang pinondohan ng administrasyon ang kandidatura ni na Senators-elect Bam Aquino at Kiko Pangilinan. 2 linggo bago ang May 12 elections. Kung totoo ang mga umano'y suportang ibinigay ng alyansa sa Liberal Party, marami namang nalaglag sa mga kandidato ng administrasyon, lalo na sa Mindanao. Sa panayam ng Abante Radyo kay Pandag Maguindanao del Sur Mayor Mohaheran Balayman, tingin niya hindi naging malinaw ang mensahe ng alyansa. Hindi ho nakarating sa amin ang mensahe o yung campaign strategy para suportahan ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Kaya hinayaan namin ang mga tao yung power or yung influence na meron sa mga local chief executives or yung sa mga opisyales ay hindi ko namin in-exercise. Maybe because some sort of messaging na hindi ginawa ng mga campaign strategist or yung campaign team ng ating alyansa. Or maybe because may iba silang sinuportahan. Ang focus ng campaign team ng alyansa ay hindi ho para ikampanya ang kanilang mga senatorial balls sa lokal na gobyerno, kundi tumutok sila doon sa campaign sa local government or yung from province level to the municipal level. Parasyon na isulong ang kanilang agenda dahil sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Many of the issues are not being addressed. You have jobs, people need jobs. The inflation, the prices are very high. There is a low income. There is corruption. And yet none of the candidates focused on this. And I think everybody will agree that this administration will find it extremely difficult to push for their agenda given their perceived political strength at this point. Their ability to govern is put in doubt because of the results of the election. Pero kung ang miyembro ng House Prosecution Panel na si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tatanungin, the president should not be involved in the impeachment. And I'm glad to hear that the president, as the head of the executive department, will not interfere. As the president is the most powerful man in the country, he will exert undue influence on the senator judges, and we want the senator judges to act independently, free from any influence from the executive department. hindi rin daw dapat paniwalaan ang resulta ng Pulse Asia survey na nagsasabing 50% ang tutol sa impeachment at 28% lang ang sang-ayon dito. Kung hindi ang Pangulo at ayon nga sa survey, kalahati sa mga Pilipino ay hindi sang-ayon, sino nga kaya ang may gusto ng impeachment? The 215 members of Congress signed the impeachment complaint, and many of those who signed the impeachment complaint were friends and supporters of
president, and yet they signed the impeachment complaint, which means that they believe that there is cause for impeachment and for a trial of the vice president. While the president said that his allies in Congress did not file the impeachment, his son, Congressman Sandro Marcos, was the first to sign. Sa isa pang Pulse Asia survey na nagsasabing bumaba ang nagtitiwala sa Pangulo, ito lang ang masasabi ni PBBM. Madami pang survey, that's not based